Simula na sa linggo ang shutdown ng Malampayan Natural Gas Facility para sa maintenance nito. Pinaghahanda ng mga otoridad ang publiko sa posibleng pagkakaroon ng rotational brownout sa Luzon sa Tag-Araw. Makibalita tayo kay CJ Turida. Sapat daw ang reserba ng kuryente sa Luzon para sa Tag-Araw ayon sa Power Industry Management Bureau. Pero ayon sa Department of Energy, di raw pwede magpakasiguro dahil magsisimula na sa linggo ang 30 araw na pagkukumpuni ng Malampayan Natural Gas Facility. Ninipis din daw ang reserba dahil sa pagtaas din ng demand. Posible pa raw na kapusin pa ang supply kung may ilang plantang bumagsak. Para mabawasan ang taas ng power demand sa mga planta, gagawin ang interruptible load program kung saan gagamitin ng mga kumpanya ang sarili nilang generator. Sa ngayon, di ba nagkakasundo ang Senado at Kamara kung sino ang sasagot sa gastos para sa insentibong ibibigay sa mga kumpanyang sasali dito? Gusto ng Kamara, gobyerno ang sumalo sa gastos sa pamamagitan ng Malampaya Fund. Pero ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang consumers ang sasalo nito. Kung sino yung makabenepisyo doon sa parang in effect karagdagang kuryenteng nagamit, sila yung magbabayad. Pero tutol dito si Senator Serge Osmeña III, ang chairman ng Committee on Energy. Bakit ko ayaw kong gawin ng exemption ng pass-through? Because this ILP will be forever. Tuwing meron tayong emergency, gagamitin natin yung ILP. Sa Romblon, pinaghahanda na ng Tablas Island Electric Cooperative o TELCO ang kanilang consumer sa posibilidad na rotational brownout sa susunod na buwan. Nauna naman nang nagbabala ang Meralco na posibleng tumaas ang singil nila sa kanilang mga consumer sa Abril at Mayo. Kukuha kasi sila ng supply sa ibang source ng kuryente at mas mahal daw ito sa karaniwan. Pag tag-araw, mas tumataas ang pagkonsumo ng kuryente dahil halos magdamag na naka-on ang mga electric fan o mga air conditioner. Paalala ng Bureau of Fire Protection, delikadong sagarin ang appliances dahil maaari itong mag-overheat na maging sanhi ng sunog. Aalis ka ng bahay, nakalimutan mo tanggalin yung saksakan yung electric fan mo, umiikot yan. Hindi mo naman malayan, pagbalik mo, nag-overheat na yan. Yung mga cord extension wire natin ay substandard yan. Tapos gumamit pa tayo ng octopus connection dyan. At madali mag-overheat kasi yung mga ganon. Isang araw ang electric fan sa madalas na mag-overheat na appliance. Kung sakaling masira ang motor ng inyong ventilador, huwag ito basta-bastang bubuting-tingin. Mas mainam na ipagawa na lang ito sa mapagkakatiwalaang technician. CJ Turida, Nagbabalita, Pilipinas.